Isang magandang gabi po mga ka-Unity. Welcome po sa ating Facebook Live Bible Study sa gabing ito. Muli po, samahan niyo po ako na mag-aral at makinig po ng salita po ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa aklat po ng Joshua, chapter 1 verse 8. So, ulit ko po mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. So, sabi po dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa po ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na pinupuri po kita, pinapasalamatan kita, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga dakilang bagay na ginawa sa amin sa maghapong ito. O God, muli, Panginoon, kinikilala namin ang presensya ng iyong banal na spirito na siyang mangunguna sa amin pong pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Bigyan po kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang nais mo na maging mensahe sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon mga kapatid, ang ating pong topic po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay tungkol po sa arawang debosyon. Po yung ating daily devotion o ito po yung personal na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen. Sabi po dito, ang devotion po ay ang ating special na oras na kasama po natin ng ating Panginoon. So, sabi nga po, dito po sa topic natin na ito, meron po tayong dalawang tanong na sasagutin. Una po, ano po ang ibig sabihin ng devotion, So, ang pangalawa po, bakit mahalaga na mayroon tayo nito sa araw-araw? So, sagutin po natin yung unang tanong. Ano ang ibig sabihin ng devotion? So, ang devotion po ay isang anyo po ito ng ating pagsamba at ating pong pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Ito po ay, sa malalim na salita, ito po yung pakikipagniig o yung pagkakaroon po natin ng intimate time with God. So, ganito po kahalaga yung pagkakaroon po natin ng devotion sa araw-araw. So, isang malaki pong pribilehiyo ang ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos sa oras po na tayo ay nakakapag-arawang devotion. Kasi ito po ay mayahalin tulad natin mga kapatid na halimbawa sa office ni Mayor o sa office ng Presidente ng Pilipinas, di ba hindi tayo kaagad-agad makakapasok sa kanilang opisina? No, kailangan meron pa tayong mga taong kakausapin para tayo ay makapasok dun sa kanilang office. So mga kapatid, ganito din yung ating arawang devotion. Ito yung oras na ibinibigay natin sa Panginoon para makausap din natin siya. So hindi ito katulad ng tao na kailangan pa natin na may backer, no? May mga kakilala para tayo ay makapasok doon. May mga request na letter pa para tayo ay makapasok. Pero ito mga kapatid, yung devotion natin sa Panginoon na binibigay sa atin na isang pribilehiyo na anytime kaya po natin gawin. Kaya natin na makipag-usap sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang lahat ng bagay ay sa Diyos po nagsisimula. Ano po kaya? Wag po nating ipagbawalang bahala na magbigay po tayo ng oras sa Panginoon para sa ating arawang devotion. No, wag po nating hayaan na yung mga tira-tirang lakas na lang po natin o yung oras ang ating pong naibibigay sa Diyos para siya po ay ating kausapin. So mahalaga na mayroon po tayong daily devotion. Dahil sabi niya nga po sa kanyang salita sa Mateo 6:33, seek first God's kingdom and what God wants. No, kailangan na ito yung kauna-unahan po natin maging priority sa buhay natin. Alamin natin kung paano tayo mapaghaharian ng Diyos at alamin natin kung ano ba yung mga gusto niya para sa atin. Hindi yung Diyos ang pasusunurin natin sa mga gusto po natin. So mga kapatid, sa arawang devotion, tayo po ay nakikipagsalitaan sa Diyos. At maaaring tayo din po ay magtanong sa Kanya. At kung atin pong hahangarin, maaari po talaga natin madinig ang tinig ng ating Panginoon.
Kasi po sa lumang tipan, kapag nakikipag-usap po ang Panginoon sa kanyang mga tinig, sila ito po ay napapakinggan nila yung tinig ng ating Panginoon. So wala pong imposible na kaya din po natin itong maranasan ngayon. Dahil sabi nga po sa Gawa, chapter 17, verse 27, ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi po malayo sa atin. Amen? Ang Diyos po ay hindi malayo sa atin, mga kapatid. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Minsan nakala natin parang ang feeling natin pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero mga kapatid, kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Tayo yung lumalayo sa Kanya. Tayo yung madalas na nangiiwan sa Kanya. So mga kapatid, ang arawang devotion ay isa pong paraan upang malaman natin kung ano po yung tamang direksyon na atin pong lalakaran sa araw-araw. Ito yung magiging gabay natin. So ang pangalawa pong katanungan na atin pong sasagutin, bakit po mahalaga na mayroon po tayong arawang devotion? So yung unang-unang puntos po, bakit po mahalaga na mayroon tayo nito? Ito po ay tumutulong sa pagpapalalim ng ating relasyon sa ating Diyos. So, nagbibigay daan ito po sa malalim nating ugnayan sa Kanya. At ang resulta po nito ay nagiging matatag po ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan po ng mga salita na ating pong nababasa at napapakinggan. Ang isang halimbawa po nito, mga kapatid, sa ating mga kakilala o sa ating mga katrabaho, mga kaklase, po, yung mga bagong mga kapitbahay. So, sa pasimula, hindi naman talaga natin sila kilala, pero habang nakikipag-usap po tayo sa kanila, habang nakakasama natin sila, nakikilala po natin sila, mga kapatid. At dito nagsisimula na lumalim yung ating relasyon sa kanila. So mga kapatid, sa puntos po na ito, ipinapaunawa po sa atin ng Diyos na kung hindi tayo maglalaan ng arawang debosyon, ito po ay isang malaking hadlang upang maging malalim po ang ating relasyon at pagkakilala sa Diyos. Ipinakikita lang din po natin na wala po tayong halaga o lagi tayong walang paglalaan ng oras po para sa Kanya. So mga kapatid, napakahalaga po na mayroon tayong arawang devotion dahil unang-una po, ito po ay tumutulong sa pagpapalalim po natin sa relasyon po natin sa Diyos. So hindi po lalalim yung isang relasyon kung hindi po tayo makikipag-usap sa Kanya. Diba sa isang relasyon, kaya lumalalim kasi lagi silang magkasama. Lagi silang magkausap. At sa isang relasyon po, kailangan merong nagsasalita at meron ding nakikinig. So, mga kapatid, sa pagkakaroon po natin ng arawang devotion, tayo po ang nakikinig sa Panginoon. Kaya mahalaga po na i-develop po natin ito sa ating buhay, sa ating buhay araw-araw. So, ang pangalawa po, mga kapatid, na puntos, bakit po kailangan o mahalaga na meron po tayong arawang devotion? Ito po ay tumutulong upang tayo po ay bigyan ng pag-asa sa bawat hamon sa ating buhay. So, sabi nga po din sa Joshua chapter 1 verse 8, yung ating pong binasa kanina, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang lahat ng ayon na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, tingnan niyo po yung pangako ng ating Panginoon. Kanyang pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So sa verse 9, hindi pa kita inuutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man naroon. So yung pangalawang puntos po, mga kapatid, bakit po mahalaga na tayo ay may arawang devotion? Ito po ay tumutulong upang tayo ay bigyan ng pag-asa sa bawat hamon sa ating buhay. So mga kapatid, sa puntos po na ito, sa gaya po ng binasa natin sa Joshua chapter 1 verse 8, pinakikita po dito ng Diyos ang pagpapahalaga niya sa kanyang salita, na kapag binulay po natin, ay totoo po na mayroong dakilang bagay po siyang gagawin sa atin. Gaya nga po ng sinasabi sa Jeremias chapter 1 verse 12, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti. At sabi din po dun sa Joshua chapter 1 verse 8,
nakita natin ang mga pangako sa atin ng Diyos na pagiginhawahin ang ating lakad at magtatamo ng mabuting kawakasan. At ang sabi po ng Panginoon, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa, doon sa Jeremias 1:12. So mga kapatid, kung pinapahalagahan po ng Diyos ang kanyang salita at iniingatan niya ito, dapat magkaroon din po tayo ng pagpapahalaga sa mga pinapahalagahan po ng ating Panginoon. Nakita po natin yung sa Jeremias 1:12, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. So kung ganito po katindi, kung ganito po kalaki yung pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang salita, matuto po tayong pahalagahan din kung ano yung mahalaga sa Kanya. Dahil tayo din naman po ang magbibinipisyo nito. Ang sabi nga po sa awit 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. So hindi po natin matitikman at hindi po natin makikita ang kabutihan ng Diyos kung lagi na lang po tayong lunok na lang ng lunok. Ano po yung ng Kanyang salita at hindi po natin ito gaya ng pagkain na ninunguya po natin. So kailangan nguyain natin ito. Ito yung arawang devotion, kailangan binubulay-bulay po natin siya para makuha po natin yung sustansya ng salita ng Diyos na ipinapahayag po niya sa atin. So, ang pangatlo po mga kapatid na dahilan, bakit po kailangan na tayo ay mayroong arawang devotion, ito po ay tumutulong upang maging gabay sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi po sa awit chapter 1 verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. At ang kanyang mga dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So mga kapatid, ganito naman kaimportante kay David ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Sabi nga dito, ito ay gabay sa matuwid na pamumuhay. So sabi nga po sa awit 119 verse 11, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag magkasala laban sa iyo. So nakita natin dito mga kapatid na ang salita po ng ating Panginoon ay ito po ay napakahalaga dahil ito po ay tumutulong sa atin upang tayo po ay maging gabay natin ito upang hindi po tayo magkasala, upang maging gabay sa matuwid na pamumuhay. At ang pang-apat po ng mga kapatid na dahilan bakit po mahalaga na tayo po ay may arawang devotion, ito po ay tumutulong upang tayo po ay matutong magpaturo at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi po yung nature po kasi talaga ng tao ay sumaway. Sumaway tayo at gawin natin yung mga bagay na gusto natin. Pero kapag po tayo mga kapatid ay nagbasa, nagkaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, matututo po tayo na magpaturo at magpasakop kung ano po ang kanyang kalooban. Ang sabi po sa awit 25, verse 4 and 5, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Amen. So matututo lang po tayo magpaturo at magpasakop sa kalooban ng Diyos kung kilala po natin siya. Sa ating pong arawang devotion, magpapakilala po sa atin ang Diyos kung gaano siya kamakapangyarihan. Kaya magagawa po natin magpasakop sa Kanya. At dito rin po sa ating pag-aaral po o pagkakaroon ng arawang devotion, makikilala po natin ang Diyos kung gaano siya, pagiging yung Diyos niya ay isa siyang banal. So kapag nakilala po natin siya, maaari po itong makatulong upang tayo po ay makapamuhay ng matuwid. So yung mga kasalanan, may iwasan po natin itong gawin dahil alam po natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos at ito po ay nagiging gabay natin upang tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. So mga kapatid, ang arawan pong debosyon ay ginagamit na paraan ng Diyos upang maisakatuparan ang apat na bagay na nasusulat po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 po hanggang 17. So ano po ba itong mga bagay na ito na nais po ng Diyos na mangyari po sa atin? Kaya nais niya po na magkaroon po talaga tayo, i-develop
po natin sa ating arawang buhay, yung devotion. Unang-una po mga kapatid, kaya po tayo ay ninanais po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng arawang devotion dahil ito po yung paraan niya. Unang-una, tinuturuan tayo ng totoong karunungan at kahalagahan ng mga bagay sa ating buhay. Amen? So pangalawa po, upang tayo ay maituwid. So ipinakikita po ang ating mga kasalanan at mga maling gawi sa ating buhay. At ang pangatlo, upang tayo ay maitama sa ating mga maling paniniwala, mga maling pag-iisip, mga maling paraan at maling mga pag-uugali at kilos. So hindi na po tayo kailangan pa na utusan na huwag gawin ang bagay na to. Dahil mga kapatid, ang salita mismo ng Diyos ang magiging gabay natin upang hindi natin gawin yung mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Kanya. At yung pang-apat po, upang sanayin tayo sa kabanalan, maipakita sa atin ang tamang pamantayan sa buhay sa mata po ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito yung paraan, ito yung apat na paraan bakit nais ng Diyos na magkaroon tayo ng arawang debosyon sa ating buhay. So ngayon, Sister Mona, paano ba gagawin? Paano ba gagawin ang arawang debosyon? Sige, willing ako na matuto. Paano ba gawin ang arawang debosyon? So mga kapatid, meron po tayo na apat na paraan para po tayo ay makapagsimula sa ating pong pagdidebosyon. Unang-una, kailangan po nating magtakda ng oras. Yan. So, sa ating pong pagdidebosyon, kailangan gawin po nating unang prioridad sa ating arawang buhay. Sabi nga po sa Marcos 1:35, gaya po ni Jesus kung paano siya nanalangin at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi. So, hindi lang po ito patungkol sa prayer, kundi ito din po ay dun sa paghahangad po natin na makausap, di ba ang arawan devotion, hinahangad po natin na makausap natin ang Diyos. So mga kapatid, itong Marcos 1:35 ay may kaugnayan din po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi po, makikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbubulay ng kanyang salita. So ito po yung unang-unang dapat nating gawin. Kailan ba tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? So mga kapatid, ito isang tip ko lang po sa inyo na mas maganda po na mag-aral ng salita ng Diyos ay kapag yung madaling araw. Naranasan nyo na po ba na magising kayo around 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. ng madaling araw? Alam niyo mga kapatid, may dahilan ang Panginoon bakit nagigising tayo ng ganitong oras. Nais niya na makausap ka. Nais niya na magkaroon siya ng time para sa'yo. Bakit po? Ito kasi yung mga panahon na wala pa tayong mga kaabalahan. Kapag nagising tayo ng 2, 3, 4 a.m., di ba, hindi pa tayo magluluto, hindi pa tayo maglalaba, wala pa tayong mga gawain sa bahay, hindi pa tayo papasok sa mga trabaho. So, ito lang yung paraan ng Diyos na, uy, halika, tayo naman. Ako naman yung bigyan mo ng oras. So, mga kapatid, kapag tayo ay nagigising ng ganitong oras, maaaring ito yung oras na itakda natin upang tayo ay magkaroon ng arawang devotion kapag tayo ay nagigising ng madaling araw o ng mga alanganing oras. So mga kapatid, ang pangalawa, paano tayo magkakaroon ng arawang devotion? Magtakda ng lugar. So sabi po di ba si Jesus nang manalangin siya sa Marcos 1:35b at lumabas siya at napasa isang dakong ilang. Amen. So, ito mahalaga din ito mga kapatid. Saan ba tayo maaaring magkaroon ng devotion? Sinasabi po sa ating pag-aaral na hanggat maaari, iwasan po natin na tayo ay nasa higaan. Bakit po? Kasi kapag nagising po tayo ng 2 a.m. or 3 a.m. at okay, ganitong oras ako magdi-devotion, pero nandun ka sa higaan mo, alam niyo po mga kapatid, maaaring maging dahilan to para antukin tayo ulit or makatulog ulit. So, hanggat maaari po, kailangan umupo po tayo sa isang lamesa or mas maganda po na meron po talaga tayong isang lugar po sa bahay natin na meron pong lugar para doon po tayo nag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng lugar, yung Lord sa bahay natin. So, ang pangatlo po mga kapatid, humingi ng patnubay mula sa banal na spirito. Sabi sa Matthew 26:41b, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, ang banal na spirito ang siyang magtutulong at magtuturo sa ating mga kahinaan. Kasi kapag po tayo ay nagkakaroon ng arawang devotion, talagang marami pong mga distraction, maraming mga tukso na darating na po yung
tipong mag-aaral ka na, biglang may tatawag, or biglang kailangan mong tumayo dun sa kinauupuan mo. So, mawawala ka na sa focus. Ano po yung nung time na nagbabasa ka na, nagpapahayag na ang Lord kung ano yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo, pero mga kapatid, nagkakaroon talaga ng pagkakataon na aalisin tayo sa focus na yon. So, napakahalaga na manalangin po tayo at humingi ng tulong sa banal na spirito. Dahil sa totoo lang po na ang salita po ng Diyos ay kailangan natin ng gabay ng banal na spirito dahil hindi po natin ito mauunawaan sa ating sariling karunungan lang. So, humingi po tayo ng gabay mula sa Kanya. At ang pang-apat po mga kapatid, paano po tayo magdi-devotion? Magkaroon po tayo ng isang notebook. Ayan, yung una po, magtakda po tayo ng magtakda tayo ng oras. Pangalawa po, magtakda ng lugar. Pangatlo, humingi po tayo ng patnubay sa banal na spirito. At pang-apat, kailangan po, mayroon po tayong notebook. Ayan, kasi po dito sa notebook, dito po natin isusulat. Ano po yung mga salita ng Diyos na maaari po nating matutunan mula sa ating mga nabasa. So sabi nga po sa Habakkuk, chapter 2, verse 2, at ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang bumabasa niyon. So mga kapatid, mahalaga po na meron po tayo na notebook kasi po maaari pong balikan natin yan. Yung mga pangako ng Diyos na sinabi niya sa atin habang nagbabasa tayo, magiging kalakasan po natin ito sa panahon na tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok. So mga kapatid, dito po sa paraan na ito ng ating pong pagdi-devotion, meron din po akong simple pattern po na ituturo po sa inyo. So ano po yon? So mula po dun sa salita po na SIP. Ano po yung SIP? Yung S ay sin, yung I ay instruction, at yung P ay promise. So sa katabi po nito ay yung rock. Ano po yung rock? Repent. Yung O, obey. C, yung claim. At yung K ay know by heart. So sabi dito, kung merong sin, ano yung gagawin natin? Yung R, ano po, repent. Ano po, pwede po itong gawin natin sa pag-devotion. Or pwede rin ito yung tinatawag na journal, yung pag-journal po natin. So kapag yung I, yung instruction, ano po yung dapat natin gawin kapag may instruction? Obey. Ano po, dun sa rock, yung letter O, obey. At kung may promise, ano po yung kailangan? Yung C, i-claim po natin yan. At kailangan know by heart, kailangan nakasulat, no po, nasa ating puso. Kasi kapag nasa isip po natin yan, maaari po kung sa dami ng ating mga kaabalahan, sa dami ng ating iniisip, maaari pong mawala to no po, makalimutan natin. Pero kapag po yan ay nakasulat sa ating puso mga kapatid, hindi na po yan maaalis. Ito po ay yung magiging life verse na natin. No po, kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, maaaring itong salitang ito na nakatago sa ating puso ay maaari po natin gamitin sa ating pong pananalangin. So mga kapatid, sabi po dito, maraming mga mananampalataya ang naghahangad po na gawing tuloy-tuloy ang ating arawang devotion. Ngunit dumarating po talaga ang iba't ibang mga hadlang. So ngayon po, ito po yung 4 Ds, ano po, yung 4 Ds na kailangan natin to empower us, ano po, para mabigyan tayo ng dedikasyon para po magawa natin ang bagay na to. Sa unang-una po, kailangan natin yung disiplina. Ayan, kung gusto po natin na magtuloy-tuloy ang ating arawang devotion, ngayong nalaman na po natin paano ba gawin, magtakda ng oras, magtakda ng lugar, manalangin sa banal na spirito, gumawa ng notebook. So ngayon, nagsisimula na tayo paano siya magiging consistent. Yung sinasabing arawang devotion, ano po, hindi ngayon, bukas wala, sa susunod meron, bukas wala. So hindi ngayon, kundi consistent, no po, hindi yung katulad tayo ba kapag nakikipag-usap tayo sa asawa natin, sa anak natin, magulang, ngayon natin kakausapin, bukas hindi na. So wag ganun mga kapatid, kailangan meron tayong arawan na personal po na pakikitungo natin sa ating Panginoon. Sa unang-una, kailangan po natin ng disiplina. So magkakaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Ano po, kasi talagang mahirap Mahirap po talagang gawin na magkaroon tayo ng panahon na umupo para po mag-aral ng salita ng Panginoon dahil sa napakaraming kaabalahan na ginagawa natin sa araw-araw. So mga kapatid, disiplina.
kailangan po natin na magkaroon lagi ng pagpipigil sa mga gusto natin. Na kailangan, Lord, kailangan gawin ko tong bagay na to, hindi pwedeng hindi. Kung hindi ko man magawa ngayong umaga, kailangan bago matapos ang gabi ito, makapagbasa ako ng salita mo. So, ganun, kailangan meron tayong ginagawang aksyon para maging tuloy-tuloy po ang ating pagdedevotion. So, ang pangalawa, kailangan determinado po tayo. Meaning, tuloy-tuloy natin ginagawa. Parang, di ba po dun sa mga nag-gym, na po sa mga nagpapalaki ng katawan, di ba, tuloy-tuloy nila itong ginagawa kasi meron silang gustong ma-achieve. Ano po, meron silang gustong na-build dun sa kanilang body. So, ganun din tayo. Ano ba yung hinahangad po natin sa Diyos? Bakit gusto nating tuloy-tuloy natin gawin yung arawang devotion? Ito ba ay para higit natin siyang makilala, lumalim yung pananampalataya? Di ba, kailangan po magkaroon tayo ng determinado, na po determine na ito po ay magawa natin ng tuloy-tuloy. So, ang pangatlo, yung dedikasyon. Ayan, sa dedikasyon po, kailangan italaga natin ang ating sarili na anuman ang mangyari, anuman yung mga kaabalahan natin, na po kailangan pagsikapan po natin na magawa natin ang bagay na to. At yung pang-apat po ay desire. Ano po, nasain natin, hangarin po natin na tayo ay laging maging uhaw na uhaw. Ano po, gaya ng isang tubig, no po, na kapag tayo uhaw na uhaw talagang kailangan nating makainom. So, ganun din. Kailangan po lagi tayong nauuhaw sa salita ng Panginoon para magawa po natin ito ng tuloy-tuloy. So, ano po yung apat na dito? Empower us para po tuloy-tuloy po natin magawa ang arawang devotion. Una, kailangan po natin ng disiplina. Pangalawa po, kailangan maging determinado po tayo. At pangatlo, yung dedikasyon natin na gawin ito na no matter what, yung mga kaabalahan natin, kailangan magawa natin ito sa araw na ito. At yung pang-apat po, desire natin. Na po, kailangan nasain po natin, hangarin natin na magkaroon lagi po tayo ng ating pong arawang devotion sa ating Panginoon. So, ito din po yung tips ko mga kapatid. Kung beginner pa lang tayo, no po, kung nasisimula pa lang po tayo na gawin yung arawang devotion, dahil mahirap po talaga, sa totoo lang, na i-develop ito sa buhay natin. Mananampalataya, matagal ka man na Kristiyano, talagang hindi sukatan yung pagiging bago o matagal mo ng Kristiyano para ma-develop itong arawang devotion na ito. Depende po talaga kung ano po yung pagkakilala natin sa Panginoon, kung ano na yung level ng relasyon natin sa Panginoon. So, sa beginner mga kapatid, sa ating pong pag-devotion, simulan po natin ito ng kahit 5 to 10 minutes, ano po, o 10 to 15 minutes sa isang araw. No, kasi mahirap Kasi alam niyo mga kapatid, kapag po tayo ay ito'y naging lifestyle na po natin ang pag-arawang devotion, kapag umupo tayo, hindi natin namamalayan. Nangyari na po to sa akin Nagsimula po ako ng umaga, hindi ko namalayan. Hapon na pala, talagang hindi ako nakaramdam ng gutom. Wala talagang tayuan kasi talagang na-enjoy ko yung presence ni Lord na nagsusulat lang ako na nagsusulat. So mga kapatid, ganun din po yung i-desire natin. No po, pero as a beginner, simulan po natin ng 10 hanggang 15 minutes. Ano po, hanggang sa susunod na araw, 15 to 20, hanggang hindi na po natin namamalayan na nag-enjoy na pala po tayo sa ating pong paggawa ng ating arawang devotion. So, pangalawa po, ipaalam po natin ito sa ating pamilya. Yung tungkol po sa oras na po na ating ginagawa yung bagay na ito para matuto po silang irespeto yung panahon ay binibigay po natin sa Lord. Ako din po ganito Kasi meron din po ako ng time ng pag-pray ko po dito. So, alam po nila yun ng mga kapitbahay ko kapag tumatawag sila at hindi ako sumasagot, alam nila na nagpe-pray ako or nagbabasa ako ng Bible. Kasi pag lumalabas ako, ay akala ko walang tao. Sabi ko, ay sorry kasi nagpe-pray ako. So alam po nila yon na kapag hindi po ako sumasagot, alam nila na either nagpe-pray po ako o nagbabasa po ako ng Bible. So ipaalam po natin yan. Para di ba kapag may kausap tayo as respect na, huy, wag kang bastos, may kausap ako. Ganun po, di ba? Parang hindi maagaw yung atensyon natin habang tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. So, muli po mga kapatid, sabi po dito, ano ang kahalagahan po ng devotion? Review lang po tayo. Ang arawan pong devotion ay tumutulong sa pagpapalalim po ng ating relasyon sa Diyos. At ang pangalawa po, ito po ay tumutulong upang tayo ay bigyan ng pag-asa sa hamon po sa buhay nito. At pangatlo, ito po ay tumutulong upang maging gabay po natin sa matuwid na pamumuhay.
At pang-apat po na kahalagahan, ito po ay tumutulong upang tayo po ay matutong magpaturo at magpasakop po sa Diyos. Dahil nature po talaga ng tao ang sumuway, ang hindi po gawin ang gusto ng Panginoon. So kapag po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, natututo po tayo at nakikilala natin siya, kaya nagpapasakop po tayo sa Kanya. So paano gagawin ang devotion? Magtakda po tayo ng oras, magtakda ng lugar. Sabi po dito, humingi ng patnubay mula sa banal na spirito at magkaroon po tayo ng notebook masusulatan. So ano yung pattern? Ano po, parang po mas madali po nating magawa yung pag-aarawang devotion. So yung pattern po natin, yung word na sip, ano po, kung may sin at saka yung rock. Kung may sin, kailangan mag-repent tayo. Kung mayroong instruction, i-obey natin. Kung mayroong promise, i-claim natin. At kailangan know by heart. Ano po, hindi lang sa isip. Kailangan may nakasulat siya sa ating mga puso para anuman sitwasyon sa buhay natin, nasa puso natin yan, hindi na siya mawawala. So, paano tayo mapapalakas? Ano po, kasi gustong-gusto natin na magpatuloy. Ano po, kasi mahirap po talaga siyang i-develop matagal man o baguhan na mananampalataya. So mga kapatid, paano mapapalakas? Unang-una, kailangan natin magkaroon ng determinasyon. Pangalawa, kailangan natin ng disiplina. Pangatlo, kailangan natin ng desire sa ating mga buhay. So para magawa natin ang mga bagay na ito, yung disiplina, determinado, dedikasyon at desire natin sa ating mga puso. So mga kapatid, nawa sa gabi pong ito, meron po tayong natutunan sa gabing ito kung paano po ba natin i-develop yung ating arawang devotion o yung personal po natin na pakikitungo sa ating Diyos. Kasi tayo, sa mga mahal natin sa buhay, may kanya-kanya tayong pakikitungo sa araw-araw sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, sa ating mga anak. So, bigyan din po natin mga kapatid ng panahon ng ating Panginoon upang lumalim pa yung ating pagkakilala sa Kanya, upang yung pananampalataya natin sa Kanya ay maging hindi ito anuman ang pagsubok, hindi tayo matitinag dahil alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. So maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay po sa gawain ito ng ating Panginoon. Tuloy pa rin po ang ating mga online gatherings. Ang ating pong prayer meeting, ito po ay every Friday, 7:30 to 8:30 p.m. Kung kayo po ay may mga prayer request, maaari nyo po itong i-comment sa comment section habang tayo po ay naka-live. At ang ating pong Sunday Worship Celebration, ito po ay nagsisimula po ng 8:30 po ng umaga hanggang 10:15 po. At ang ating pong Bible study, every Wednesday po yan, 7:30 to 8 p.m. So mga kapatid, maraming salamat po. Muli, may the Lord bless us and protect us. May the Lord smile on us and be gracious to us. May the Lord show us His favor and give us His